successful po ang aming prayer meeting, Lord God, at tulungan niyo po kami, Lord God, na maipanalangin po lahat, Lord God, ng aming mga gustong sabihin sa inyo, Lord God, and before po namin continue po, Lord, ang aming prayer meeting, Lord God, tulungan niyo rin po ang magtuturo po ng iyong salita, Lord God, bago po ang mangyayari po naming prayer meeting, Lord God. And Lord, we declare all the victories to you, Lord God, sa sakit man, Lord God, sa financial, Lord God. Tinataas na namin sa inyo, Lord God. And Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Lord God, sa isip, sa salita, at sa gawa, Lord God. And Lord, minabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Ayan, alam ko na tayo pong lahat ay nakahanda na sa ating pananalangin sa ating Panginoong Diyos ngayong gabi. Dahil ito po yung araw na prayer meeting po natin, nakaschedule na prayer meeting po natin na pagpunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon upang manalangin, humiling sa Kanya. At sa pagkakataon na ito, alam ko na nakahanda na din yung mga prayer po natin, ang ating mga puso, ang ating mga buhay sa ating pananalangin sa ating Panginoong Diyos. At sa gabing ito, nais ko lamang pong magbigay ng maikling mensahe na paalala muli sa bawat isa sa atin na habang tayo po'y nananalangin, habang tayo po ay dumudulog sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ay may mga bagay na mararanasan po ang bawat isa sa atin. Sino po yung nakaalala ng naging topic po natin nung nakaraang prayer meeting, di ba? Sino po yung mga nanood sa mga nandito? Naalala nyo ba yung topic po natin nung nakaraang prayer meeting na nag-remind po sa bawat isa sa atin na napaka-importante po ang pananalangin. Na ang panalangin po ay kumbaga ito yung tubig po natin. Parang tubig po natin, di ba? Ang salita ng ating Panginoong Diyos ay ito yung pagkain natin. Ang panalangin po, kumbaga, ito yung parang tubig po natin na kailangan natin sa buhay spiritual. Sa ating physical, kailangan natin ng pagkain. Hindi lang naman pagkain ang kailangan natin. Tubig din, di ba? Uray no nagado, iti makan mong nungom no awan ti danom, kahit marami kang pagkain, kung walang tubig, maspulan ka, kung natin Ilocano, mabubululan ka sa Tagalog. Kaya sa buhay po nating spiritual, kailangan din po natin ng pananalangin. At ano nga ba yung mga benefits, di ba? Nakapag-aral natin, benefits, mga benepisyo kapag tayo po ay nanalangin sa ating Panginoon. Di ba? Pag nag-exercise tayo, sino pa yung mga nag-exercise? Ano yung mga benefits na nakapagbibigay sa inyo pag nag-exercise kayo? Di ba? Lumalakas, lumulusog ang katawan. Nagiging muscle yung taba. Naalis yung mantika sa katawan. Di ba? Maraming benefits kapag tayo po ay nag-exercise. Sa mga kumakain ng gulay, di ba? Maraming benefits sa katawan ang nakukuha sa pagkain ng gulay. Sa ating panalangin din, mga kapatid, may mga benefits po tayong mararanasan sa ating panalangin. Idadagdag ko lamang po yung ngayong gabi. Meron akong nasabi nung nakaraang Wednesday. Ano po yung una po na benefits na nalaman po natin? At alam na ninyo, yung una po na benefits na nasabi ko, ito po yung kapag ikaw ay nanalangin, madedevelop yung relationship mo sa Panginoong Diyos. Kapag ikaw ay lagi nga nanalangin, sabi ko nga, kapag ang isang tao lagi mong kausap, madedevelop yung relationship ninyo. Habang nag-uusap kayo, parang dumidikit yung feeling ninyo sa bawat isa. Hanggang sa isang araw, pangalawang araw, pangatlong araw na nag-usap kayo, hanggang sa nasasabi mo na yung mga secret mo, nasasabi mo na
yung mga gusto mong sabihin sa Kanya dahil dumidikit yung relasyon nyo sa bawat isa, sa kaibigan ninyo, sa kapatid ninyo, sa asawa ninyo. Di ba? Ngayong gabi, i-remind ko lang sa bawat isa sa atin, habang ikaw ay nanalangin, nade-develop din ang relasyon mo sa iyong Ama. Sa ating Ama na siyang pinaglilingkuran po ng bawat isa sa atin. Kapag ikaw ay laging nanalangin, laging nakipag-usap, laging nagsasabi sa ating Diyos Ama, yung relasyon po natin bilang ama at anak ay andon na madedevelop, mas lalalim, mas titibay. Ano yung pangalawa? Yung panalangin po ay maintindihan po natin yung kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Dahil habang tayo pinanalangin, mararanasan at nararanasan natin yung pagkilos, yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Di ba? Tayo ay kanyang anak, itinuring niyang anak, ibinilang niyang pamilya. Ang Diyos Ama ang siyang ating Ama. Yung relationship sa father and son. Yan. Yung Ama, kung ano yung hiling ng kanyang anak, ibibigay niya. At doon niya may paparanas o may paparamdam yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Ano pa yung natapos natin? Yung benefits pa, prayer provides answer. Yan. Habang ikaw ay nanalangin, hindi lang madidevelop yung relationship mo, yung maintindihan mo, mararanasan mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, at kapag ikaw ay nanalangin, may sasagutin ng Diyos sa iyong may sasagutin ang Diyos. Kapag ikaw ang hindi nanalangin, anong sasagutin ng Diyos sa iyo? Wala, di ba? Alam ko bawat sa atin, bawat panalangin po natin, alam ko bawat sa atin, bawat paghiling natin sa ating Panginoong Diyos, meron at merong ginagawa ang Panginoon. Merong kasagutan ang Diyos sa bawat panalangin po natin. Alam ko, meron. Meron at meron. Maaring hindi niya kagustuhan, pero may ibang isasagot ang Diyos sa iyong panalangin na mas the best kaysa sa gusto natin. Minsan kasi, yung mga gusto natin, yung gusto natin, alam natin, the best na yun para sa atin. Pero meron pa palang ibibigay na mas the best sa kasagutan ng ating mga panalangin sa ating Diyos Ama. Yun po yung mga tatlong nasabi ko na benefits na alam kong alam ninyo na kapag kayo nanalangin, ito yung mararanasan po natin. Magiging closer tayo sa ating Panginoong Diyos, mararanasan natin yung pagmamahal ng ating Panginoon, sasagutin ng Diyos ang bawat panalangin po natin. Pang-apat, yan. Pang-apat ay ito yung prayer gives you strength to avoid temptation. Kapag ikaw ay nanalangin, ang Diyos bibigyan ka ng kalakasan para mapaglabanan yung tukso. Alam niyo ba yung kwento ni Jesus at ni Pedro nung pumunta po sila sa Gethsemane para manalangin? Di ba? Si Jesus, tinawag niya si Pedro at kanya at ibang mga alagad para manalangin. Pero anong ginawa ni Pedro? In the book of Matthew, natulog. Di ba? Si Pedro, Jesus, inaiban na ni Pedro, tinawag niya, halika kayo, panalangin tayo. Si Jesus umalis at nanalangin. Pagbalik niya, nakita niya, kasi gabi yon, tulog si Pedro at kanyang mga ibang alagad. Babasa natin yan in the book of Matthew chapter 26 verse 26 chapter 26 verses 36 to 44 na si Pedro natutulog nung ginising niya si Pedro, di ba? Gumising naman si Pedro. Manalangin kayo, sabi ni Jesus, umalis na naman. Pagbalik niya, nakaturok naman, nakatulog ulit si Pedro. Kaya sinabi niya that the body is, the spirit is willing but the body is weak. In the book of Matthew chapter 26 verses 41, anong sabi niya? Sabi ni Jesus, magbantay kayo at manalangin upang wag kayong
madaig ng tukso. Ito yung sinabi ni Jesus sa kanila, na manalangin kayo upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sabi ni Jesus. Kaya, itong kwentong ito, malalaman po natin na ang prayer ay napakahalaga dahil ito din ay tumutulong sa atin para ma-overcome yung mga temptation na dumarating sa atin. Alam naman natin na hindi tawag na ito, pinangako ng Diyos na kapag ikay naging Kristiyano ay maging masaganang, maging hayahayang yung buhay, bagkos magiging prone ka sa mga problema. Hindi lamang problema, kundi pati sa mga pagsubok. Aatakihin at atakihin ka ng kaaway hanggang sa ikay bumagsak. Anong kailangan mo? Panalangin. Bakit panalangin? Dahil ito po ang tutulong sa atin para ma-overcome po natin, madaig po natin yung tukso na ibibigay sa atin ng Diablo. Kung babasahin po natin, kung titignan po natin yung sermon ni Pastor Pader, na yung mga armor, di ba? Kasama yon sa armor natin. Yung prayer. Yung kailangan natin bilang isang warrior ng ating Panginoong Diyos. Dahil hindi tao ang kalaban natin, kundi Diablo. Yan. Hindi natin nakikita ang Diablo. Kaya gamitin din natin yung prayer, panalangin, para ma-overcome yung mga temptation sa ating mga buhay na ibibigay sa atin ng Diablo para matest yung kung gaano tayo katatag, kung gaano tayo kadikit sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante na tayo manalangin dahil isang benefits niya ay para ma-overcome po natin, para ma-overcome po natin yung atake ng Diablo sa atin. Yung mga temptation na ihaharap sa atin ng Diablo. Aminin naman natin o hindi, napakahirap ma-overcome ang temptation. Diba? Napakahirap talagang i-overcome ang temptation. Kung tayo mga Kristiyano, minsan nahulog din tayo sa mga temptation, di ba? Dahil kulang tayo sa prayer, marahil kulang tayo sa prayer, kulang tayo sa pagwagwardya sa ating pananampalataya o sa atake ng Diablo na i-offer ng Diablo sa atin, alam natin na i-offer sa atin ng Diablo, nang alam natin ay maganda pero hindi pala. Patibong pala yon ng Diablo. Hindi natin alam, minsan hindi natin nalalaman, hindi natin nakikita na ito pala ay atake ng Diablo, temptation pala ng Diablo para tayo po ay mahulog sa tukso. Kaya nga sinabi ni Jesus kay Pedro sa mga alagad na magbantay kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Sabi ni Jesus sa kanila. Dahil alam ni Jesus na sa mga mananampalataya, sa mga sumusunod kay Kristo, ay talagang aatakihin siya ng Diablo. Kung isipin po natin, kung titigan po natin, in the book of Matthew chapter 4, ang Diablo, even si Jesus ay sinubukan niyang attempt. Di ba? Tapos lang ni Jesus na mag-fasting ng 40 days. Di ba? Kaya sinabi niya, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Di ba? Marami siyang ginawa. Pero si Jesus, hindi siya nahulog sa tukso. Dahil andoon, siya ay Diyos at doon nakakatapos lang din niyang manalangin sa Diyos Ama. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga alagad na magbantay kayo, manalangin kayo para hindi kayo madaig ng tukso. Yun din ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa atin. Manalangin po tayo para hindi tayo madaig ng tukso, para ma-overcome natin yung mga temptation na i-atake sa atin ng Diablo. One of the benefits sa ating pananalangin
ay para ma-overcome po natin yung atake ng dyablo sa atin. Ano pa? Yan. Pang-apat yon. Yung panglima, ang panalangin ay ito po ay para pag-invite po natin ng banal na espiritu. Ito yung banal na espiritu na siyang tawag nito, na siyang sasama sa atin. Yung pag-invite natin, yung panalangin natin na tayo po ay dudulog sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang espiritu natin at ang espiritu ng Diyos ang mismong nakipag-usap sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, sabi ni Jesus, the spirit is willing, but the body is weak. Dahil mahina talaga ang ating physical. Dahil napapagod, tawag nito, naantok, maraming kahinaan ang ating mga physical. Pero po, ang ating espiritu ay willing na manalangin sa ating Diyos Ama. Pero po, sinabi po niya dito, na kapag tayo pinanalangin, ang banal na espiritu, ini-invite po natin sa ating buhay ang banal na espiritu na siyang patuloy na tumulong at mag-lead sa atin sa ating buhay Kristiyano. Kasi nga po, kailangan natin ng banal na espiritu sa atin para tulungan po tayo mamuhay bilang isang mananampalataya. Para tulungan po tayo para ma-overcome natin yung mga temptation, mga atake sa atin ng dyablo. Tutulungan tayo ng banal na espiritu na siyang gawin yung mga bagay na gusto ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya nga sa ating panalangin, hindi lamang basta-basta na manalangin ako or ano man yung sabihin po natin. Sa ating panalangin, sinasabi natin na ang banal na espiritu ay tulungan po tayo. Tulungan po tayo. Ang susunod, 6, yan, dito tayo magtatapos. Prayer can work miracle. Ang panalangin po ay maaring gumawa ng himala. Anong sabi ni Nora Honor ba yun? Walang himala. Pero po sa panalangin po ay may himala na gagawin ng Diyos. Kung isipin po ninyo in the Old Testament kay Prophet Daniel, nung siya po ay pinigilan na manalangin, di ba? Sa kwento po ni Daniel, siya po ay pinigilan na manalangin. Pero po si Daniel, hindi siya nagpatalo doon o pinagtayuan niya, tumayo siya sa kanyang pananampalataya. Kaya si Daniel, anong ginawa sa kanya? Hinuli siya at itinapon sa lion's den. Sa lion's den, andun yung siyempre, yung mga leon, hindi naman mga buhaya. Lion's den nga. Diba? Andun yung mga leon. Pero po, anong ginawa po ni Daniel sa loob ng lion's den? Natutulog. Dahil siya po ay tinulungan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan, na siyang pinapananalanginan niya. Si Daniel, hindi lamang siya natulog doon, kundi siya po ay nanalangin doon sa lion's den, sa loob ng lion's den. Nanalangin siya po doon. At nung patapos siyang manalangin, andun na. Naranasan niya yung miracle na yung mga leon na mababangis naging maamo sa kanya at kasama niyang natutulog sa loob. Di ba? Yung mga miracle sa panalangin. Kaya nga sa atin, maranasan natin yung himala kapag tayo po laging nanalangin sa ating Panginoon. Alam ko, bawat panalangin po natin, nararanasan natin yung himala. Sa bawat panalangin po natin, nararanasan natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Di ba? Kapag nalangin tayo, Lord, protektahan mo ko sa buong maghapon. Sa buong maghapon, nagtagumpay ka, di ba himala yun na naranasan mo?
Dahil ang protection ng Diyos ay ibinigay niya sa iyo. Bago tayo matulog, Lord, protektahan mo ako sa aking pagtulog. Nawa, Panginoon, magagising ako bukas. Nagising ka kinabukasan, naranasan mo na naman ulit yung miracle, yung trabaho ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Kahit sa panalangin po natin sa healing, di ba? Pag tayo pa, Lord, nagsakit, itiulok. Lord, may sakit ako. Pagkatapos nating manalangin, unti-unti nang gumagaling yung mga karamdaman natin. Miracle yon na pagkilos ng Diyos sa bawat panalangin po natin. Sa bawat panalangin po natin ay mararanasan natin yung mga himalang gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Kahit na sabihin natin napaka-imposible, pero po walang imposible sa ating Panginoon. Walang mahirap sa ating Panginoong Diyos. Gagawin niyang posible ang mga imposible. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos, ang naglilingkod nating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Na siyang lumikha sa atin, na siyang lumikha sa mundong ito, na siyang may control ng lahat. Kayang-kaya niyang baguhin yung mga taong pinapanalangin po natin. Kayang-kaya niyang pagalingin yung mga karamdaman natin na kahit sabihin natin wala lang lunas. Kaya-kayang tayong tulungan sa panahon na tayo po'y nahihirapan. Kayang-kaya niyang baliktarin yung sitwasyon natin na napakahirap. Dahil ang Diyos, nakikinig siya sa ating panalangin at gumagawa ng himala sa buhay natin. Tayong mga Kristiyano, ito po yung pinagkaiba natin sa mga hindi mananampalataya. Meron tayong Diyos na siyang takbuhan. Meron tayong Diyos na siyang pinagluluhuran. Meron tayong Diyos na siyang pinagpapanalanginan natin. Meron tayong Diyos na siyang nakikinig sa bawat panalangin po natin. Tayo pong mga mananampalataya, tayo po ay binigyan ng karapatan ng Diyos na humingi sa Diyos nating Ama. Bilang mananampalataya, marami tayong mga benefits na siyang nakuha sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ano yung benefits na yun? Itinuring tayong kanyang anak. At tayong kanyang mga anak, malaya tayong humingi sa ating Diyos Ama, sa ating Ama na siyang itinuring tayong anak. Sa ating panalangin, may mga bagay na nalaman natin sa mga benefits na nalaman natin. Ito po nawa ay makatulong sa bawat isa sa atin na mas lalo pa tayong manalangin sa ating Panginoon. Huwag nating baliwalain ang pananalangin. Sabi ko nga kanina, na ang panalangin ay parang tubig natin sa ating spiritual na buhay. Kung walang tubig sa ating physical, kulang tayo sa tubig, anong mangyayari sa atin? Madi-dehydrate. Agsakit ti ulo tayo, di ba? Minsan yung rason kung bakit masakit yung ulo natin dahil kulang tayo sa tubig. Kaya sumasakit ang ulo natin. Nadidrain yung utak natin, kaya sumasakit yung ulo po natin. Ganon din sa ating panalangin. May mga mararanasan tayong mga hindi maganda dahil kulang tayo sa pananalangin. Ulitin ko dahil sa mga bagay hindi natin nakakaranas tayo ng mga hindi magandang karanasan dahil minsan kulang tayo sa panalangin. Kapag tayo po'y nanalangin sa ating Panginoon, ang Diyos patuloy na gagawa ng himala sa buhay po natin. Ang Diyos ay patuloy na sasagot sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay patuloy na tutulong sa bawat anak niyang nanalangin sa Kanya. Sa gabing ito, manalangin muli tayo sa ating Panginoon. Nawa po, mag-remind po sa bawat isa sa atin yung mga benefits na ito na siyang napakinggan po natin. Ito po, alam nyo na yung mga bagay na ito. Reminders lang po sa bawat isa sa atin. Na lagi na, minsan, yun na naman ang sermon, ito na naman ang sermon. Minsan kung bakit pa ulit-ulit yung mga sermon,
Alam niyo ba kung bakit minsan paulit-ulit yung mga sermon? Dahil hindi natin isinasabuhay yung mga sermon na napapakinggan natin. Di ba? Laking nagre-remind sa atin. Kapag kumano, adya may nga pastor, adya may nga church ka, sermon na iti makataon, adya may nga sermon, nagtangkan lakit di mo ti ulo na nagajay, membron nga makit, ang tigas ng mana ng mga ulo ng mga member na yon kapag sila ay isang taon, halimbawa yung pagbabago, isang taon na pagbabago na sermon ni Pastor every Sunday, yun lang sermon niya. Kasi hindi niya nakikita na ng pastor na hindi nababago yung buhay ng mga miyembro. Sa gabing ito, gusto ko lamang pong i-remind sa bawat isa sa atin na sa ating panalangin ay napakahalaga. Napakahalaga po ng pananalangin po natin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Ito yung parang pinakatubig natin. Ito po yung paghingi natin ng tulong sa ating Diyos Ama. Kaya ngayong gabi ay tayo po yung mananalangin muli sa ating Panginoon. Expect yung miracle na gagawin ng Diyos muli sa buhay po natin. Expect po natin yung miracle na gagawin ng Diyos sa panalangin po natin ngayong gabi. Meron man yung mga panalangin natin na hindi agad-agad nasasagot, i-claim na natin. Sa pagdating ng panahon, yung prayer natin na yon ay masasagot at sasagutin ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong mainip sa pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Hantayo nga mauma. Ituloy-tuloy lang natin yung paghiling natin. Ituloy-tuloy lang natin yung prayer natin sa ating Panginoon. In the Bible, yung persistence prayer ay nakalagay dito sa ating Bible dahil gusto ng Diyos na lagi tayong manalangin sa Kanya at matuto tayong maghintay sa Kanyang kasagutan. In God's time, sasagutin niya. Matuto tayong maghintay sa bawat panalangin po natin. Ngayong gabi, ulitin ko, mararanasan po natin yung himala na gagawin ng Diyos sa bawat panalangin po natin. Punta na po tayo sa ating mga lugar kung saan po tayo manalangin at tayo po ay dudulog sa harapan ng ating Panginoong Diyos.
tayo sa ating group prayer. Kung sino po yung mga may prayer request. At sama-sama po nating ipanalangin sa ating Panginoon. Ayan, patuloy na panalangin po natin yung complete healing kay Brother Roger, na patuloy na ang kapangyarihan ng Diyos ay maranasan po niya at gumawa ng himala ang ating Panginoon. Si Auntie Aning, yan, pag-pray po natin. Healing din sa kanya. Yan, protection and guidance ni Madam Ronaldine at Madam Remelin. Healing din. Yan, pag-pray po natin si Batang Marcos. Yan, complete healing din sa kanya. Charles Del. Yan, pag-pray po natin si Charles at saka si Del. Healing din sa kanila. Yan. Yung mga outreaches po natin, patuloy po natin ipanalangin na patuloy na lumago at patuloy ang pagkilos ng ating Panginoon sa mga activities po natin. Sa mga outreaches, kahit sa mga activities po natin dito sa loob ng church, na patuloy na gumalaw at maranasan ng bawat isa ang pagkilos ng ating Panginoong Diyos. Wala na po ba? Yan, kung wala na, tayong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin yung mga taong nangangailangan ng kagalingan. Yan, sabay-sabay po tayong manalangin, mag-agree po tayo na patuloy na kumilos ang Panginoong Diyos sa mga taong nangangailangan po ng panalangin. Yan, tayo pong lahat ay yumuko at patuloy na manalangin sa ating Diyos Ama. Panginoon na dakila, sa gabing ito, patuloy muli na kami ay dumudulog sa iyong harapan. Patuloy, Panginoon, na nagpupuri at sumasamba sa iyong banal na pangalan. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, ang bawat isa ay nagkakaisa na itinatas po namin ang mga nangangailangan ng kagalingan sa gabing ito, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoong Diyos, na pangalanan po yung mga nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, at patuloy na alam po namin na ikaw ang kikilos sa kanilang mga physical na katawan. Kilala mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Sila po ay yung mga anak, Panginoon, na nakangailangan ng iyong tulong bilang Ama, Panginoon. Ikaw po ang kumilos sa kanilang mga physical na katawan. Hipuin mo po ang kanilang mga physical na katawan nila, Panginoong Diyos, at ang kanilang karamdaman ay walain mo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa iyong kapangyarihan, Panginoon, alam po namin na may magagawa ang iyong banal na pangalan, aming Panginoong Hesus, sa aming mga buhay. Sa pagkakataon na ito, Panginoong Diyos, alam po namin na sa oras pong ito ay kumikilos ka na po sa kanilang mga pisikal na katawan. Naniniwala po kami, Panginoon, ang kagalingan ay nanggagaling lamang sa iyo. Kaya, Panginoong Diyos, salamat po sa iyong pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kapangyarihan na siyang dadaloy sa kanilang mga pisikal na katawan, Panginoon. Kaya, Panginoong Diyos, ngayong gabi ay nagpapasalamat na po kami sa patuloy na mararanasan po nilang himala, sa mararanasan po nilang kagalingan na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, itinasin po namin si Madam Ronaldine, Panginoon, Remelin, Panginoon. Sa Friday, Panginoong Diyos, sila po ay babiyahe, Panginoon. Saan man sila pupunta, Panginoon, patuloy na ikaw ang magprotekta sa kanila. Protektahan mo po sila, i-guide mo po sila, Panginoong Diyos, anuman, Panginoon, yung mga pupuntahan po nila, mga plano po nila, Panginoon, anuman, Panginoong Diyos, yung mga decision po nila, Panginoong Diyos, patuloy, Panginoon, na ikaw ang manguna, patuloy na mag-bless sa kanila, Panginoon, iparanas mo po ang iyong kapangyarihan, i-cover mo po sila yung palang kamay, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na magpapasalamat sila sa iyong kabutihan, sa iyong gagawin sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay bilang iyong anak, Panginoon. Alam po namin na meron ka pang gagawin sa kanila, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, tinasin po namin, Panginoon, ang mga outreaches po namin, Panginoong Diyos, sa church na ito. Patuloy
Panginoon, na kumilos ka. Patuloy, Panginoon, ng iyong mga Espiritu, ang isang patuloy na isama mo, Panginoong Diyos, sa iyong mga lingkod na iyong ginagamit sa mga outreaches, Panginoong Diyos. Gamitin mo po sila sa ikalalawak na iyong gawain. Patuloy, Panginoon, i-anoint mo po sila at patuloy na bigyan ng karunungan, katalinuhan na magagamit po nila, Panginoong Diyos, sa mga pagpapahayag ng iyong mga salita, sa mga talento, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa kanila, Panginoon. Patuloy mong gamitin at gawin mo silang daluyan ng pagpapala sa mga taong nakakasama po nila, sa mga taong makakasama po nila, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, sa pagpupuri sa iyo, Panginoong Diyos. Sa mga tao, Panginoon, na uma-attend, Panginoong Diyos, mga outreaches po namin, patuloy, Panginoon, na bless mo po ang kanilang mga buhay. Patuloy kang manguna, mangusap sa kanila, Panginoon, at tanggapin po nila ang aming Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay. Sa mga tumanggap na, Panginoon, patuloy, Panginoon, na palagoyin mo po ang kanilang mga pananampalataya, patuloy na patibayin, patuloy na palakasin ito, Panginoong Diyos. At Lord, ikaw po, Panginoon, ang maghikayat sa mga taong hindi pa mananampalataya, Panginoong Diyos, na umattend din sa mga outreaches, Panginoong Diyos, na aming mga ginaganap, Panginoon, sa Malasiki, sa San Carlos, Panginoon, dito po sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Lord, ikaw ang patuloy na mag-bless sa mga tao, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na makita po nila ang iyong kapangyarihan, makikita po nila, Panginoong Diyos, na dapat tanggapin din po nila sa kanilang mga buhay. Sa gabi ito, Panginoong Diyos, itinatas po namin ang mga outreaches po namin. We claim victory, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sa mga activities mong ito, Panginoon, ay may papamahagi ang iyong mga salita at maraming mga taong maliligtas, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na sa mga activities na ito, Panginoon, ay sa po itong tool mo, Panginoon, upang makakilala din po ang iba sa iyo, Panginoon. Sa gabi ito, Panginoong Diyos, alam po namin na ito po'y gawain mo at alam po namin, Panginoong Diyos, na pagtatagumpay mo, Panginoon, at maranasan po nila ang iyong kapangyarihan at ang pagsama ng iba ng Espiritu. Sa gabi ito, Panginoon, tinasin po namin ang mga activities din po namin sa church na ito, hindi lamang dyan sa labas, Panginoon, kundi even sa loob ng church namin ito, Panginoon. Yung mga activities po, Sunday service, Panginoon, sa mga prayer meetings, sa mga Don't Watch, Panginoong Diyos, ano man yung mga activities po namin sa church na ito. Lord, ikaw po din po, Panginoon, ang kumilos. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo po yung mga salita na siyang napapakinggan po ng bawat isa, na siyang magsilbing kalakasan naming spiritual na pamumuhay, Panginoon. At sa mga nanghihina, Panginoon, mag-remind sa kanila, Panginoon, na patuloy na ikaw ang sasama sa kanila at magpapalakas sa kanilang mga pananampalataya, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, alam po namin na sa aming mga activities din sa church na ito ay ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga Espiritu ang siyang patuloy na sasama sa amin at maranasan po namin ang kapahingan sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po at tinatasin po namin ang mga members po sa church na ito mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Mula sa bawat isa sa amin, Panginoon, alam mo po ang sitwasyon ng bawat isa. Alam mo po ang aming mga pangangailangan. Kilala mo po ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Alam mo po ang estado po namin sa pagkipagrelasyon po namin sa iyo, Panginoon. Kaya hiling po namin na patuloy na ikaw ang siyang mag-bless sa buhay po namin. Patuloy na manguna sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap sa bawat isa. At patuloy, Panginoon, na ikinikomit po namin ang buhay po namin sa iyo. Hawakan mo po ito, Panginoon. Ikaw po ang mag-control nito, Panginoong Diyos. Let your will be done sa buhay po namin, Panginoon. May mga panalangin po pang bawat isa. Lord, sagutin mo po ito. Nangangailangan po ang bawat isa, Panginoong Diyos, i-provide mo po ang aming mga pangangailangan. Sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, Lord, ikaw po ang siyang mag-bless. Alam po namin, Panginoon, na kailanman hindi ka magkukulang sa amin. Pagko sobra-sobra, Panginoon, ang siyang bibigay mo sa bawat anak mo, Panginoon. Mararanasan po namin ang kasaganahan dahil ikaw po ang siyang magbibigay nito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, kaming yung mga anak, sa church na ito, Panginoon, sa lahat po ng member ng church na ito, maranasan po namin ang pagpapala. Maranasan po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos sa amin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kahit na atakihin kami ng diablo, Panginoong Diyos, alam po namin na magtatagumpay po kami dahil sa iyong tulong sa bawat isa amin, dahil sa lakas na iyong bibigay sa bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na magtatagumpay kami, Panginoon, dahil ang katagumpayan ay bibigay mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo ding i-bless ang pamilya po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless sa buhay po ng bawat isa, bawat pamilya po ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, Panginoon,
Ikaw na po ang siyang bahala, ikaw na po ang siyang kumilos sa church na ito, Panginoon, sa church building na ito, i-provide mo pong mga pangangailangan ng church na ito. At alam po namin, Panginoon, na may provide na po ang pangangailangan ng church na ito. Sa mga leaders po namin na siyang nag-lead po sa amin, Panginoong Diyos, kay Pastor Pader, Panginoong Diyos, kay Pastora, Panginoon, i-bless po din ang kanilang mga buhay. Pagpalain mo po sila, tulungan mo po sila, gamitin mo po sila, Panginoon, sa iyong ministeryo at alam po namin, Panginoon, na ikaw ang tutulong, sasagot din sa kanilang mga panalangin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po sa gabing ito. Alam po namin, Panginoon, ng katagumpayan, ang kasagutan ng aming mga panalangin ay andyan na po, Panginoon, at ibibigay mo na po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Diyos. Ngayong gabi, patuloy mo, Panginoon, nabigyan ng kapahinga ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, ay paranas mong proteksyon at nung kalakasan sa aming pag-uwi, Panginoon, at makakarating ang bawat isa sa aming mga tahanan malawalhati. Salamat, Panginoong Diyos, sa ngayong gabi, Panginoon, narinig mo po ang aming mga panalangin. Nasambit na po namin na aming mga panalangin sa iyo. Kiniklaim na po namin, Panginoon, ang kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoong Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Yan, doon na po tayo sa ating offering. Yan, bago tayo magtapos, ibigay muna natin ang ating mga handog sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Panginoong Diyos, andito na po ang mga offering na siyang nalikom. Pagpalain mo ito, Panginoon, na magagamit po sa ikalalawak na yung gawain at patuloy na paranas ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.